So ngayon, pag-usapan naman natin kung kailan mo dapat i-apply sa isang lalaki yung tinatawag na no contact rule. Okay? So gaano kahalaga ang no contact rule sa isang relasyon? So napakahalaga po nito para muling manumbalik po yung pagmamahal, yung sweetness, yung trato, yung genuine na pag-ibig at pagmamahal ng bawat isa sa isang relasyon. Okay? Especially lalo na kung ikaw yung babae na hindi mo na alam kung saan patungo ang inyong relasyon. Hindi mo na alam kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi mo na alam kung bakit nagbago yung lalaki sa iyo. Yung tipong dati-rati naman, nire-respeto ka pa niya. Kung dati-rati naman, yung pagmamahal nandun pa. Pero ngayon, bakit hindi ka na pinapansin? Hindi na nagpaparamdam? Hindi mo na maramdaman yung pagmamahal? Yung atensyon, parang nawala na rin. Hindi mo alam kung may asawa ka pa. Lalo na ngayon na nasa abroad ka. Lalo na ngayon na magkahiwalay kayo. Ang hirap. Hindi mo alam kung nambababae ba o ano kasi hindi na nga nagpaparamdam sa'yo eh. Saka lang tatawag, saka lang magchat-chat kapag nangailangan ng pera. Ayoko naman na idiretso lang yung inyong relasyon na dahil sa pera lang. Ulit-ulit lang tapos ikaw hirap na hirap ka dyan sa abroad. Tapos nagtatrabaho ka dahil lang sa anak ninyo. Tapos yung inyong relasyon dalawang mag-asawa, wala. Hindi mo na maintindihan. Pero gusto mong maayos kaso yung lalaki lang talaga nagiging problema. Masyado ng sakit sa ulo. Kapag ganyan mga kamamay, okay? So, dapat ginagawa nyo na po yung no contact rule. Pero, paano nyo nga ba maiisipanan na dapat ngayon, na dapat gawin ko na dapat i-apply ko na yung no contact rule? Kaya sa video na to mga kamamay, pag-uusapan po natin kung kailan yung tamang timing na kailangan nyo na pong gamitin yung no contact rule. Pag sinabi po natin no contact rule mga kamamay as in, no updates, no chats, wala talagang communication. As in, zero communication, lahat wala. Hindi ka magpaparamdam, parang i-ghost mo yung lalaki kapag ganito. Ganyan po yung tinatawag nating no contact rule. So ngayon sa video na to mga kamamay i-share ko po sa inyo yung mga palatandaan na kailangan nyo na po itong gawin. Hindi yung kailangan nyo po itong tiisin ng mahabang panahon kasi ang hirap. Hindi nyo pa alam kung kayo pa ba ang mahal nitong lalaki. Pero kapag ginawa niyo po itong no contact rule, diyan niyo po malalaman yung katotohanan. Kung meron pa ba kayong babalikan, kung meron pa ba kayong aayusin, o yung lalaki masaya na sa iba, at tanging pera niyo lang ang habol sa inyo. So mga kamamay, ano ba yung palatandaan na kailangan niyo na pong gawin o i-apply sa isang lalaki? Yung tinatawag na no contact rule. So number 1, kapag ipinaparamdam niya na sa'yo na hindi ka na mahalaga. Yes, mga kamamay. Actually, yung ganitong feeling, yung hindi niya na ipinaparamdam kung gaano ka kahalaga, nararamdaman niyo po ito. Halos araw-araw. Masyado niyo lang pong pinagtatakahan na bakit ganito yung pinaramdam sa akin ng asawa ko, baka busy lang siya. Masyado niyo pinagtatakpan. Kung na-feel po ninyo na hindi na kayo napapahalagahan, yung tipong hindi na kayo nabibigyan ng oras, hindi niya na kayo tinatawagan, yung something na regular kayong nag-uusap gabi-gabi, araw-araw sa ganitong oras, kasi ito lang yung inyong free time, nawawala na. Kung dati araw-araw nga kayong nag-uusap, nag-video call ngayon, once in a week na lang, tapos yung usapan ninyo, hindi pa ganun ka-quality, kung ano-ano lang, kamustahan lang ganun, hindi nyo nabibigyan ng updates ang bawat isa, kapag hindi mo na po na-feel yung halaga mo doon sa tao, hindi mo na po na-feel na priority ka nung tao, nung lalaki, it's your time. Mag-no contact rule ka na. Kasi baka mamaya ikaw lang yung paningit sa araw niya eh. Siya busy na sa ibang bagay, busy sa ibang babae, tapos ikaw, binibigyan ka lang ng konting oras para lang para lamang wag mong isipin na meron na siyang iba. Wag mong isipin na may problema na kayong dalawa. Yung tipong, alam mo yun, lumilipas na lang yung araw, na parang wala. Nagtatrabaho ko na lang yan nagtatrabaho sa hindi mo alam na dahilan. Di ba? Ang sakit. Ang sakit ng ganyan mga kamamay. Kaya advice ko sa inyo mga kamamay, kapag kayo po ay hindi na napapahalagahan, it is your time, the best time and timing na kailangan nyo na pong gawin yung no contact rule sa inyong relasyon. Sa ganyang paraan, mafe-feel ng isang lalaki yung kawalan mo, yung halaga mo. Dahil nawala ka hindi ka na nagparamdam, ang dami niyang hahanapin sa iyo. At hayaan mo na siya ang maghanap, mag-chat, mag-message, tumawag, makipagkita sa iyo sa mga panahon na kailangan kanya. So next,
Kapag minsan na lang talaga siya magparamdam, yung tipong, yung tipong once in a week na lang siya mag-message, kung dati araw-araw, kung dati oras-oras, pero ngayon pasulpot-sulpot pa eh. Lunes, nagtawag sa'yo or nag-message sa'yo. Kasunod nun, Webes na uli. Pasulpot-sulpot, tapos makikita mo yung messenger, unavailable. Kapag ka ganun, mahirap yan. Mahirap yan. Kapag ka ganyan, kailangan mo nang gamitin ng no contact rule. Kasi baka mamaya pa nakipbutas ka lang. Baka mamaya kabit ka lang. So para malaman niya kung ano ka ba talaga sa kanyang buhay. At para malaman din niya kung dapat kanyo nang i-release o pakawalan. Kasi alam ko, hanap nyo lang din naman ito totoong pagmamahal. Yun nga lang minsan, ang nasumpungan po ninyo ay may mga asawa, may sabit, kaya hanggat maaari, makakatulong po yung no contact rule kung paano nyo po malalaman kung ano ba yung status ninyo sa buhay niya. Okay? Kung ano bang status nyo sa buhay niya, kung ano ka ba talaga niya, kung ikaw ba talaga yung legal o hindi legal, malalaman po. Okay? Kasi po pag nag-no contact rule po kayo, malalaman po ng isang lalaki na ikaw pala yung kailangan niya. Malalaman ng isang lalaki na hindi pala niya kaya ang mabuhay nang wala ka. Kung kaya't mas paninindigan ka niya. Kaya napakahalaga po ng no contact rule. Kung madalang na po magparamdam yung isang lalaki, yung tipong parang mas naging busy na siya sa ibang bagay kaysa sa sayo, so no contact rule yung susi. Para makita niya, malaman niya na ang hirap pala pagka nawala ka. So next, kapag nawala na yung gana niya sa'yo, yan mga kamamay. Kasi may mga lalaki kasing ganito eh. Ang kailangan talaga nila is yung thrill talaga, yung something new, yung bago sa inyong relasyon. Siyempre, bilang babae ikaw, hindi mo naman magawa yun kasi busy ka rin sa trabaho. Hindi mo rin siya bibigyan ng sobrang oras. Yung tipong parang naboring na yung lalaki. Nawala na yung gana. Chat lang ganito, konting tawag, wala na yung spark. Kapag ka ganun, tapos hindi pa magparamdam ng maayos, hindi mo pa makachat ng maayos, biglang nawala na yung gana, nawala na yung sweetness. Kapag ka ganun, mag-no contact rule po kayo mga kamamay. Kasi sigurado ako, baka meron na rin siyang ibang binibigay ng oras. Kasi bakit mawawala yung spark kung interesado talaga siya sa'yo? Okay, hindi natin masabi. So, kaya naman, paminsan-minsan, bawi kayo. Halimbawa, loko-lokohin niyo siya, biro-biruin niyo siya, o something na akitin niyo siya. Pero kapag ka ganun pa rin, wala pa rin siyang gana, parang matamlay pa rin siya sa inyong relasyon, parang boring, mag-no contact rule ka naman. Kahit pa paano magkaroon ng flavor ang inyong relasyon. Sa ganyang paraan, magtataka siya, magtatanong, bakit di ka nagpaparamdam? Something na pag-iisipin mo ba, yung lalaki? Para sa ganon, magkaroon ng konting spark, spices ang inyong relasyon. Makakatulong po ito. Kung talagang hahanapin ka ba, kapag ka nawala ka, dahil sobrang pagmamahal sa'yo, hahanapin ka ba o ano? May sabi lang niya, mahal ka, pero pagka nawala ka, hindi ka hahanapin. Alam mo yun? Subukan nyo rin po. Pag nawala ng gana yung lalaki sa inyo, or something na medyo cold or boring, mag-no contact rule kayo. Tingnan natin, kahit 24 hours lang. No contact rule, subukan nyo muna 24 hours. No chat, no calls. Tingnan natin kung hahanapin ka niya. Alright? So next, kapag madalas ka na niyang inaaway kahit wala ka namang ginagawang mali, ito yung masakit mga kamamay. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, sasaktan ka niya. Kapag kaganyan na po ang inyong relasyon, medyo alanganin na po tayo dyan. Kamamay, nakagawa kasi ako ng kasalanan kaya talaga sinaktan ako Kahit pa, babae ka, asawa ka, jowa ka, hindi ka dapat niya saktan pagbuhatan ng kamay. Okay? Pwede kanyang pagsabihan lang. Babe, hindi mo dapat ito ginawa. Hindi ka dapat ganito. Kasi alam mo namang mali yan Okay, pinagsasabihan kita kasi ayoko na inuulit mo to kasi hindi tama. Pinagsasabihan kita dahil mahal kita. Gusto ko maayos tayo. Gusto ko okay yung relasyon natin. Ganyan po yung maayos na pagsasabi, pagkapaliwanag. Hindi yung may gawin kang tama o mali, galit. May gawin kang wala o galit. Walang dahilan para magalit pero galit pa rin. Kapag kaganyan mga kamamay, it's your time. Gawin nyo na po yung no contact rule kasi sigurado po ako talagang hindi na po kayo nire-respeto ng lalaki kapag kaganyan. Talagang kahiwa-hiwalay kapag kaganyan. Para lang makita ng isang lalaki ang halaga mo, makita niya ang, alam mo yun, ang halaga mo sa inyong relasyon, gawin niyo po yung no contact rule. Kasi makakatulong po talaga ito para malaman niya na ang hirap pala kapag wala ka. Ganito pala ang buhay ko kapag wala si babe. Ang hirap. So, makikita niya ang halaga mo.
Sa ganyang paraan, sa pag no contact rule mo, mabibigyan ka niya ng pagmamahal, mas pahalagahan ka niyang muli. Kasi nga, ang hirap pala kapag ka nag no contact rule ka kasi walang paramdam, kasi ang daming kulang sa buhay niya. Kaya napakahalaga po mga kamamay ng no contact rule. And last, kapag wala na siyang pakialam sa'yo at hindi ka na rin niya mahal. Yes, mga kamamay. Kasi kapag ka hindi ka na niya na mahal, nawawala na rin po yung pakialam eh. Yung tipong kahit magkasakit ka, yung tipong kung mapaano ka, hindi na siya nagre-respond. So, masakit yun mga kamamay. Yung tipong nawala na yung pake. Okay? Kung anong mangyari sa'yo, bahala ka na. Hindi ka rin niya tinatanong kung kamusta ang araw mo, wala na yung kamustahan ganyan. Basta nagsasama na lang kayo sa isang bubong. O kaya naman, basta na lang kayo nag-uusap lang o tumatawag sa'yo dahil gawa ng sustento ng bata. Okay? So, napakahirap niyan. Kapag hindi na po kayo mahal, kapag wala na pong pakialam sa inyo, try nyo pong mag-no contact rule. Baka kasi mamaya rin po, marami lang pong mga temptation dyan sa tabi-tabi, marami siyang, nakakausap, kung kaya't mas nagiging komportable na siya sa ibang tao kaysa sa sayo, kasi masyado na rin nga kayong nagiging busy, magkaiba masyado yung oras ninyo, nandiyan ka sa abroad, nandito siya sa Pilipinas, naghihintay lang ng padala galing sa'yo. So, parang tipong naboringan lang siya sa mga nangyayari kasi nga hindi kanya nakakausap masyado, puro ka trabaho dyan. Well, di naman natin masisisi ang bawat isa kasi nga trabaho nga pinunta mo dyan eh. Yun nga lang, ang bad side, hindi kayo nakakapag-usap ng maayos. Nawawala yung feelings, nasasanay na lang kayo sa isang bagay na ipinamulat sa inyo. Ganito yung araw ko, konti lang oras ang usapan ninyo, 5 minutes lang, tuwing break time mo lang. Tapos ikaw, pagod na pagod pa, hindi kayo makapag-usap ng maayos. Sa gabi naman, madaling araw dito sa Pinas. Tapos dyan, okay, gabi, hindi kayo makapag-usap ng maayos. Hanggang sa nabuo na lang yung sistema na ganito na lang yung daily routine, nasanay na lang kayo sa pagganyan-ganyan, hanggang sa nafe-feel ninyo, nawawala na po yung pag-ibig. Okay, nawawala na po yung pagmamahal. Nawawala na po yung concern. Kapag ganun mga kamamay, learn how to apply. Paminsan-minsan lang, yung no contact rule. Walang paramdam sa yung isang lalaki, mag-no contact rule ka muna. Makakatulong yan mga kamamay para makita niya kung ano ba ang buhay niya kapag wala ka. So mga kamamay, sana makatulong po itong mga advice na to pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So for more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.